Magandang umaga po mga kanayon. Ito pong muli si Doc Conrad dito sa KTV at iba pa. Ngayong umaga ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa common management practices in goat production. Mga karaniwang ginagawa natin, mga pamamaraan sa pag-aalaga ng kambing. Unahin po natin ang identification o pagbibigay ng tanda sa ating mga alagaing kambing. Ang identification po ay mahalaga lalong-lalo na po sa proper recording para ma-record po natin ang performance ng ating mga alaga, lalong-lalo na po sa breeding, medication, culling, selection at mga iba't iba pang management practices. Ang identification o pagbibigay ng tanda ay pwede pong temporary at permanent. Permanent katulad po ng tattooing, air notching at branding. Sa temporary naman, usually po ito yung ginagawa o ginagamit ng ating mga goat raisers sa semi-commercial o sa backyard operations. Gumagamit po sila ng neck chain. Ito po yung kwintas. Mayroon pong number yan para po ma-identify po natin ang ating bawat alagang kambing. At isa pa, gumagamit din po sila ng air tags. Ito po yung plastic na kinakabit po doon sa tainga ng ating mga alaga. Ngayon po naman pag-uusapan natin ang disbudding o dehorning. Ito po yung pamamaraan sa pagputol ng sungay ng ating mga alagaing kambing. Mahalaga po na maputol yan para po maiwasan natin ang physical injuries. Tandaan po natin na ang kambing na walang sungay ay maamo. Usually po, ang recommended age na dapat po na magputol tayo ng sungay sa kambing is about 3 weeks of age. At usually, ang ginagamit po natin, ang recommended, the best method is hot iron method. Susunod po dyan ang castration o yung pagkakapon. Kakapunin po natin ang lahat ng lalaki not recommended for breeding purposes. Ang pagkakapon po, yung castration, dapat po gawin natin yan kapag ang lalaking kambing ay mayroong 2 hanggang 4 na linggo. Usually po, ang ginagawa po natin, ang ginagamit nating method ay yung surgical method, yung cup method. At gumagamit din po tayo ng Bordizo method. At ang panghuli po, yung hoof trimming o yung pagpuputol ng kuko ng ating mga alagaing kambing. Usually po, pinuputulan po natin ito every 2 months, tuwing 2 buwan. Para po natin maiwasan ang malformation at leg injuries at para maiwasan din po natin ang pagkakaroon ng foot rot o yung infeksyon sa kuko ng kambing o sa mga legs ng mga kambing. Paalala lang po, ang hoof trimming ay contraindicated o bawal po sa mga buntis na inahin. Yan po, napag-aralan natin ang tungkol sa common management practices, mga pamamaraan sa pag-aalaga ng kambing. Siya nga po pala, gusto po nating pasalamatan ang 5A Breeding Farm dito po sa Barangay Patiis, San Mateo, Rizal. Sa susunod na Sabado ay pag-uusapan naman po natin ang common diseases ng mga kambing. Mag-focus po tayo, mag-concentrate po tayo sa internal parasitism o pagkakaroon po ng bulate ng ating mga alagaing kambing dahil po sa karanasan po natin, yan po ang #1 killer ng mga kambing. Ito pong muli si Doc Conrad dito sa KTV at iba pa.